Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Tayo po ay nasa ika-27 linggo sa karaniwang panahon at ngayon din po ay Indigenous Peoples Sunday. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lumay kapayapaan. Inupuri ka at ipinagdarmal, sinasamba ka sa katilang kalwalhatian. Panginoon namin Diyos sa atin ng langit, lamang makapangyarihan. Panginoon Yesu Kristo, ang anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang manang Panginoon Yesu Kristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing ng mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang pinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan, at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ginawa ng tagapagtanim halos lahat ng ikabubuti ng kanyang ubasan, subalit namunga pa rin ito ng ubas na ligaw.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako'y aawit sa sinta kong mahal, tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang sinta kong mutya, sa libis na bundok na lupa'y mataba. Hinukaya niya't inalisan ng bato, at saka tinamnan ang nasabing dako. Mga piling puno ng maputing ubas, itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna'y nagtayo ng isang bantayan, at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Kaya't kayo ngayon, taga Jerusalem, at gayon din kayo, mga taga Huda. Kayo ang humatol sa aming dalawa, ako at ang aking ubasan. Ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas sa itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw? Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod nito. Hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Pababayaan kong itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawag. Di ko babawasin ang sangat dahong labis. Di ko pagyayamanin ang mga puno nito. At pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito ay ang bayang Israel. At ang Panginoon naman ang siyang nagtanim. Ang mga Hudyong kanyang inaruga, ang mga puno ng ubas. At kanyang hinintay na ito'y gumawa ng maputi, ngunit naging mamamatay tao. Inaasahang magpapairal ng katarungang, ngunit panay pangaapi ang ginawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kalmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit, Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mo, Israel. Mula sa Ehipto, ikaw ang naglabas ng puno ng ubas, sakay tinanim sa lupang dayuhan. Matapos ang tao roo'y palayasin hanggang sa ibayong dagat, ang sangang malabay nito'y nakaabot. Pati mga ugat, humabang mabutit, umabot sa ilog. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mo, Israel. Bakit mo sinira ang pader? Kung kaya napasok nitong dumaraan, pinipitas tuloy ang bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damong nagmula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop, pawang nasa parang. Panginoon,
iyong tanim, ang ubasan mong Israel. Ika'y manumbalik o puon na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at muling iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Panginoon, iyong tanim, ang ubasan mong Israel. At kung magkagayon, magbabalik kami, di na magtataksil sa'yo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag, kami ay tanglawan. Panginoon, iyong tanim, ang ubasan mo, Israel. Panginoon, iyong tanim, ang ubasan mo, Israel. Tinuturuan tayo ni San Pablo na manalangin ng may pasasalamat sa Diyos. Binibigyan niya rin tayo ng gabay ukol sa mga bagay na dapat nating hangarin at mga dapat talikdan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At mga di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbigay ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo ang lahat. Hallelujah.
mabubuting taon. Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Ali kayo, patayin natin ang mapasa atin ng kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik na may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-27 linggo sa karaniwang panahon. Linggo na naman. Sa pagdiriwang natin ng banal na misa kada linggo, tayo po ay patuloy na hindi pinagtsatsagaan, kundi talagang, ano bang ibang salita ng pinagtsatsagaan pa? Yung hinahabaan talaga ng Panginoon ang pasensya niya sa atin para tuluyan nating maintindihan kung sino tayo sa harapan ng Diyos at kung sino at ano ang ginagawa ng Diyos para sa tao. Nung nakalipas na linggo, isang talinghaga ang ibinigay din sa atin. Sabi po doon sa kwento, merong isang lalaki na mayroong 2 anak. Inutusan niya pareho. Una niyang inutusan yung panganay, yung nakakatanda, para magtrabaho sa kanilang ubasan. Pero anong sagot nung nakakatanda? Ayaw ko po. Pero, sumunod din. Pangalawang, inutusan yung mas bata. Ano ang sagot ng bata? Opo, magtatrabaho po ako, pupunta po ako doon, pero hindi ginawa. Pero kung titingnan natin, bakit ba, sa kanila kasi yung ubasan, sa kanila yun eh. Yung may-ari, yung tatay, yung 2 anak, pwede naman talagang hindi na magtrabaho yung 2 anak. Kasi nga, sa kanila naman yun. Diba? Sila yung tagapagmana.
pero inutusan ng Ama para magtrabaho. Sabihin niyo nga po, trabaho. So, naisip niyo ba kung bakit kailangan magtrabaho? Kailangan pagtrabahuhan nila? Kasi mahirap po yung aasa na lang. Mahirap yung tao na hindi nagtatrabaho. Yung aasa na lang kasi bibigyan naman ako eh. May magbibigay naman sa akin. Kasi iba yung nais na ituro ng Diyos na ang isang tao, kapag pinagpapaguran niya ang kanyang kinakain, nagkakaroon siya ng dignidad. May dignidad sa taong pinagpapawisan, yung pag sinasabi nga, no, ay yung kanin nyo yan kasi dugo at pawis ko yan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang tamad. No? Kasi mahirap yung, di ba? Minsan gusto natin instant eh. Gusto nga natin talagang nandyan na agad. Ang ayuda nandyan na. Ayaw na natin magtrabaho. Okay. So ngayon, kung pinagtatrabaho tayo ng Diyos, ano ang pinaka mahalaga na kailangan natin maramdaman sa isang taong nagbibigay sa atin ng trabaho? Ano? Ano yung masarap sa pakiramdam na kapag binigyan ka ng trabaho? Ha? Di ba masarap sa pakiramdam yung maramdaman mo na may nagtitiwala sa'yo? Yung kaya ka tinanggap. Hindi lang dahil magaling ka, kundi nais ng taong yun ibigay ang tiwala sa'yo. Yan ang talinghaga natin sa linggong ito. Mayroong may-ari ng ubasan at inayos niya na yon. Kanya yun. Tinamnan niya na, binakuran niya na, okay na lahat. Pero aalis lang siya at ito ay ipinagkatiwala niya sa mga taong pinili niyang pagkatiwalaan. Sa kasawiang palad, itong mga katiwalang ito nakalimot. Hindi kanila ang ubasan, pero inangkin nila ang ubasan. Kaya, ganun na lamang yung sama ng loob ng may-ari ng ubasan dahil sa kanilang ikinilos. Sabihin nyo nga po, tiwala. May nagtiwala na ba sa inyo? Anong ginawa ninyo sa tiwalang ibinigay sa inyo? Inabuso ba ang tiwalang ito? Pinahalagahan ba ang tiwalang ito? Kung maalala ko lang po, no? Nung sabihin sa akin ni Cardinal, yung assignment ko na dito ako mapupunta, hindi ko alam kung anong nakita niya para ipagkatiwala sa akin ang parokya ng Birhen ng Soledad. Ipagkatiwala na unang karanasan bilang parish priest o kura paroko. Hindi ko alam yon kasi sa loob ng 7 taon, okay na ako na susunod lang ako sa pinagkatiwalaan. Assistant lang. Kung anong sabihin sa akin, yun ang gagawin ko, yun ang sinusunod ko. Pero ngayon, ipinagkatiwala ng ating obispo na, o ikaw dyan. Sa loob ng 1 taon, kung kakamustahin, nagkakaroon ba ng bunga dito? Nagkakaroon ba ako ng pang-aabuso sa akin pong kapangyarihan o otoridad na ibinigay sa akin? Malalaman natin yan. Kasi, siyempre, may pananagutan ako sa nagtiwala sa akin. Lalo tigit, sa nagtiwala na ibigyan ako ng grasya ng pagkapari, ito ay galing sa Diyos. Hindi ito sa akin. Hindi ko pwedeng sabihin, akin to. Kaya ako naging pari kasi magaling ako, mahusay ako. Kundi dahil nagtiwala ang Diyos sa akin. Kaya ngayon, sa inyo po, no? Hindi lahat ay binibigyan ng pagkakataon para mangalaga. Hindi lahat.
Mayroon mga ilan sa atin ang pinagkatiwalaan ng kapangyarihan ng posisyon. Nang inaasahan, palalaguin mo ang mga tao, bubuhayin mo, pasisiglahin mo, i-develop mo pa. Tuturuan sila, i-encourage sila. Pero anong ginagawa natin kapag nasa atin na yung titulo? Nakatiwala. Sabihin niyo nga ulit, katiwala. Sabihin niyo ulit, katiwala lang ako. Huwag tayong umasta na tayo ang may-ari ng mga bagay o tungkulin na ipinagkaloob sa atin. Kaya kailangan tayo nagsusulit, kailangan tayo nagre-report. Kasi alam naman ng may-ari, no, kung ano ang nangyayari sa kanyang ubasan. Kaya nga sabi ng may-ari, kukunin lang niya. Hindi yung buo, kundi yung kaparte lang. Di ba? Sabi, inutusan ng ibang mga alipin para kumuha lang ng parte. Kaparte lang. Pero naging madamot, naging sakim itong mga pinagkatiwalaang ito. Kukuha lang ng kaparte, hindi nila maibigay. Bakit? Confidential daw. Nauuso na tayo ngayon sa confidential. Kapag tinatanong mo na, kalaban ka na ng bayan. Paano ka pagkakatiwalaan ng malaking responsibilidad kung yung sa maliit na bagay hindi mo maayos? Naghahanda tayo para sa darating na eleksyon. Paano mo maayos ang barangay kung ang pamilya mo hindi mo maayos? Tapos gusto mong ayusin ang barangay? Pero kayo din naman, no? Pagkakatiwalaan kayo. Sasabihin ng Diyos, ipagkakatiwala ko sa inyo ang kapangyarihang pumili. Di ba? O anong gagawin nyo? Bebenta. Anong gagawin nyo dyan? Sasabihin nyo na naman, karapatan ko to. Nasa sa inyo talaga yan. Pero asahan natin na mananagot tayo sa Diyos kapag hindi natin ginawa ng tapat na mabuti ang mga ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinagkalooban tayo ng Diyos Ama ng mga biyaya upang pagyamanin at ibahagi sa kapwa, lalo na sa mga katutubo ang mga naghihikahos sa buhay. Parangalan natin siya sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod at panalangin. Ang ating itutugon, Ama, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo kami. Maunawaan nawa ng bawat namumuno sa simbahan na sila ang pangunahing halimbawa sa iyong ubusan, kaya't kailangang manatiling tapat sila sa iyo. At sa bayan ng sagayoy, makapaglingkod sila ng may kabutihan at katarungan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo kami. Maging masigasig nawa ang bawat pinuno ng iba't ibang bansa sa paglulunsad ng mga programang pangkapayapaan at nagtataguyod ng karapatan ng mga katutubo at mga dukha. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo kami. Mahabag nawa ang mga nang-aabuso, pumapatay sa mga katutubo at nagpapahirap sa mga mahihirap. Maihatid nawa sila sa landas ng pagsisisi at pagbabalik loob. Manalangin tayo.
Ama, dinggin mo kami. Maging mga responsableng tagapangalaga nawa kami ng iyong sangnilikha. Amin nawang mapagtanto ang aming mga kasalanan laban sa kalikasan at pagsisihan at tuluyang talikdan ang mga ito. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at ang mga agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa ay inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muli ihahandog sa iyo, buong puso kong inahalay sa iyo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyaya aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ikalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong mga paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Kuskus ng walhati ang langit at lupa. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Rosemary na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
sa amin at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at yadyan kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sakat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Magsitayo ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.